Aksidente. John Mark Guda para sa Umagang Balita. Lumantad ang isang pastor para patunayan na pumunta ang grupo ni Police Superintendent Alfredo Consimino para bumili ng ginto sa Bicol. Si Consimino po ay isa sa mga nasawi sa shootout umano sa Timonan, Quezon. Yan ang Umagang Balita ni Sarita Care, exclusive. Di ako tayo magkakasama sa langit ngayon. Kabilang sana si Pastor Roger De Castro sa mga nasawi sa shootout sa Atimonan, Quezon kung sumama siya sa grupo ni Police Superintendent Alfredo Consimino sa Camarines Norte noong Sabado. Niyaya umano siya ni Consimino na tumingin ng ginto sa Bicol noong January 4 pero tinanggihan niya ang kaibigan. Pastor po, parinig ka. Tayo pupunta kina Siman. At mabuting tao ito. Negosyante ito at meron ditong ginto. Ayon kay Pastor Roger, magkaibigan si Consimino at ang mga seaman. Nagbabuy and sell daw sila ng mga ginto. Baka naman ito ay maganda yung biyahe nila at may dala silang precious metals. Yun na. Kasi may nawawalang duffel bag Van. Ay umalis daw May kasama pong isa pang van Diga? So, nawala na. Yung isang militar na kausap kong kaibigan ko na retired na colonel. Kabilang si Consimino sa mga tumutulong kay Pastor Roger para mabigyan ng scholarship ang mahihirap na kabataan. Pinatotohanan ng isa pang pastor na hindi miyembro ng Gun for Hire si Consimino. Kung pagbabasehan po natin ay yung pananampalataya niya ay sa tingin ko po ay parang hindi niya magagawa yung bagay na yun. Para naman sa pamilya ng isa pang napatay sa engkwentro na si Paul Kyohilag, masaker ang nangyari sa Atimonan. Isa umanong ahente ng lupa si Kyohilag. Hindi sapat pa rin yung dahilan para gawin nila yun. Kasi hindi naman nila kilala yung mga nasa loob Katulad ng kapatid ko, nag-close lang ng insurance policy sa Bicol Para sa kanila, makabagong berdugo si Police Superintendent Hansel Marantan na siyang nanguna sa police checkpoint. Siguro lang talagang wala mabubuhay. Sabi, dead man tells no tales, di ba? Ano pa maging kwento no? Kung patay na sila, kahit ano bang totoo nun, may makakapagkwento pa ba yun? Nabuhay yung binaril niya yung sarili niya. Nagsugat-sugatan, meron ba naman bumaril sa paa? Mga hard killer, babaril sa paa, ano yun? Hiling nila ang patas na investigasyon. Sarita Care para sa Umagang Balita. Balita sa labas ng bansa sa Kenya na alarma ang mga otoridad sa patuloy na pamamasalang ng mga elepante dahil sa kalakalan ng ivory tusk. Tinugis ngayon ng otoridad ang mga hunters na nasa likod ng pagpatay ng 11 elepante. Walang habas na pinagbabaril ang mga ito sa